Magandang umaga, ako po muli si Benison Estareja at meron tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Enteng with international name na Yagi ngayong alas 5 ng umaga, araw ng Miyerkules. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Enteng at huli itong namataan around 265 kilometers west-northwest ng Ilocos City, ng Ilocos Norte ngayong alas 4 po ng umaga. Lumalakas po ito sa ngayon na from 95 kilometers per hour kagabi ay naging 100 kilometers per hour na po yung lakas na hangin malapit po doon sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 125 kilometers per hour. At sa ngayon po mabagal itong kumikilos pa west-northwest papalayo po ng ating kalupaan, nasa West Philippine Sea pa rin po ito sa ngayon. Subalit, asahan pa rin natin ang epekto ng southwest monsoon or habagat na siyang ini-enhance or pinapaibayo nitong si Bagyong Enteng at knowing nga na ito ay mabagal sa ngayon at lumalakas ay magpapatuloy pa rin po yung minsang malalakas na ulan sa western sections ng Luzon, kabilang na rin po dyan ang Metro Manila. Sa ngayon po, as of 5 in the morning, meron tayong heavy rainfall warning na nakataas. Orange warning po dito sa lalawigan ng Bataan. So ibig sabihin po, meron tayong intense rain simula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Habang meron naman tayong yellow warning or heavy rains dito po sa Zambales, Pampanga, Bulacan, and Metro Manila. Kaya naman, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at dun sa mga magbabalik po sa eskwelahan at sa mga trabaho, ay make sure po na meron tayong dalang pananggalang sa ulan gaya po ng payong or kapote. Samantala, base na rin sa ating latest satellite animation, patuloy yung monitoring natin sa mga cloud clusters dito po sa may silangan ng Luzon pero wala pa naman sa mga ito ang posibleng maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ito po yung pinakahuling track at latest track po ng Pag-asa regarding dito kay Bagyong Enteng. Inaasahan nga nakikilos ito pakaliwa or westward dito po sa may South China Sea and the southern portion of China. Pero sa ngayon po ay medyo malapit pa ito sa ating kalupaan sa may West Philippine Sea at around 200 to 300 kilometers away po from Ilocos Norte. Yung ding taglay na hangin ito na malalakas ay lumalayo na po sa ating kalupaan so wala na yung direct effect. At yung pinakamalalakas po na hangin na dala nitong si Bagyong Enteng ay offshore na rin po. Kaya naman wala na tayong nakataas na tropical cyclone wind signals in any areas of northern Luzon. Sa ngayon po, bagamat nakalayo na nga or nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Enteng, magpapatuloy pa rin po ang malalakas na mga pag-ulan sa susunod pa na 3 araw. Epekto po yan ng southwest monsoon. Asahan pa rin yung heavy to intense rains or 100 to 200 millimeters na dami po ng ulan sa 4 na probinsya, kabilang na dyan ang Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw po at bukas. Samantala, meron naman tayong moderate to heavy rains or around 50 to 100 millimeters na dami ng ulan ngayong araw sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Benguet. Habang ngayong araw at bukas, possible pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan dito sa mga lugar po sa may central southern Luzon. Kabilang na dyan ang Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, gayon din ang Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at hilagang bahagi ng Palawan, kabilang na po ang Calamian, Cuyo, and Cagayancillo Islands. So ito yung mga areas na most likely ay magtataas pa rin tayo ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories sa susunod pa po na 2 araw. Samantala, pagsapit po ng Friday, September 6, bagamat malayo na sa ating kalupaan itong si Bagyong Enteng, magpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat sa western side na lamang ng Zambales, ng Luzon, kabilang ng Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, pero more on mga moderate to heavy na mga pag-ulan lamang. Sa mga nagtatanong kung compared po as yesterday, ano ba yung mga magiging pag-ulan po natin for today? For example na lamang dito sa Metro Manila, halos magkasing dami lang po yung mga naging paulan kahapon sa magiging paulan ngayon. Yung nature ng mga paulan natin, hindi po tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan, pabugso-bugso yung malakas na ulan, and light to moderate rains ang iral throughout the day. At makulimlim pa rin po magiging panahon, Metro Manila at itong mga kalapit na lugar sa may Central Luzon and Calabarzon. Sa natitirang bahagi po ng ating bansa, meron pa rin mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms doon sa mga nearby areas nitong mga nabanggit natin na lugar. Kabilang na dyan ang Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, parts of Bicol Region, Quezon, and Aurora. Habang ang mga hindi pa natin nabanggit na lugar dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao, pagpapatuloy pa rin ang
ng fair weather conditions or bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan na sinasamahan lamang po ng mga pulupulong mga ulan at mga localized thunderstorms na nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 araw. Sa susunod po yan na 3 araw. Samantala, severe winds o yung mga malalakas na hangin, mas magiging evident po at mararamdaman natin ngayong araw dahil po yan sa habagat na siyang pinalalakas nitong si Bagyong Enteng. Meron tayong mga gusty conditions today and tomorrow sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Isabela, Aurora, gayon din ang Zambales pa rin at Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, buong Mimaropa, gayon din sa buong Bicol Region, hanggang dito sa may Western Visayas, Negros Provinces, and Northern Samar. Kaya naman po, patuloy na paalala sa ating mga kababayan, dun sa mga magiging pag-ulan po natin sa susunod na 2 araw, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. And then may mga areas din po na hindi madalas binabaha na siyang babahain din po knowing na nagkaroon tayo ng mga paulan nitong mga nagdaang araw. Mataas din ang chance na magkakaroon tayo ng pag-apaw ng mga ilog dun sa mga maliliit po na river systems po natin. Mag-monitor po tayo lagi dahil possible po upstream sa mga kabuntukan, nagkaroon ng mga pag-ulan na biglang bubuhos po sa downstream areas. At sa mga bulubundukin na lugar, make sure po na nakamonitor din tayo sa mga posibleng pagguho ng lupa, knowing din po na saturated na yung ating mga kalupaan at mga kabundukan dun sa mga areas ng Northern, Central Luzon at maging dito rin po sa may Calabarzon and Mindoro provinces. Lagi po makipag-coordinate sa ating mga local disaster risk reduction and management offices for possible evacuation at makipag-coordinate din sa inyong mga local chief executives, barangay chairmen, mayors and governors for possible suspension po ng inyong mga klase at trabaho. At para naman po sa mga banta sa matataas na alon, asahan pa rin yung hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon dito po sa mga baybayin sa Hilaga at kanlurang parte po ng Luzon. Asahan yung hanggang 4.5 meters over Batanes, baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, bahagi po ng Pangasinan, gayon din ang northern coast of Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, pababa ng Zambales, Bataan, and Lubang Island. Kapag meron tayong gale warning, most likely po suspended po yung sea travel for small sea vessels at pinag-iingat naman yung pamamalaot ng ating mga kababayan na may malalaking sasakyang pandagat. And in other areas, wala naman tayong magiging problema in terms of sea travel. At bago tayo magtapos, meron po tayong Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inire-release po ng Pag-asa every now and then. Ngayong araw po, hanggang sa susunod early next week, around Monday, ay possible po na may mabuo tayong 2 weather disturbances. Yung isa, within that cloud clusters na ating pinakita dun sa ating satellite animation, sa may silangan po ng Northern Luzon, possible na may mabuo dyan na low pressure area. Pero yung general movement po niya ay pahilagang silangan or papalayo ng ating kalupaan. So wala itong direct threat sa ating bansa. Subalit, posible magkaroon ng minimal lamang po na enhancement ng habagat from Friday up until weekend. Ngayon, darating na weekend po, possible din na may mabuo na isang weather disturbance or low pressure area sa malayong parte ng Mindanao sa timog ng Guam at kikilos po pahilagang kanluran hanggang sa makalapit po ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes. Then pagsapit po ng Tuesday next week hanggang sa weekend next week ay possible po na mabuo ito as a tropical cyclone at posibleng kumilos ito west-northwest papasok ng ating par hanggang sa makarating po ng Philippine Sea at maring magkaroon ng enhancement ng southwest monsoon or habagat. Base sa ating latest potential forecast, mababa yung chance na ito ay magla-landfall. Subalit yun nga, inulit natin, magbabalik po yung mga paulan lalo na po dito sa may parting western sections ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Regularly po pinapalitan or nagbabago po yung ating threat potential forecast 2 hanggang 3 beses po per week. So make sure po na lagi tayo nakaantabay sa ating mga updates. At yan muna ang latest. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.